Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Saan dako man tayo ngayon sa mundo, mga kapatid. Kami po ay nagpapasalamat, no, sa panibagong araw na naman na ito sa ating mahal na Diyos. At saan ka man ngayon, kami po ay nananalangin na nawa po kayo ay nasa mabuting mga kamay ng ating mahal na Diyos at Panginoong Hesukristo. So sa araw na ito, mga kapatid, tayo po ay magkakaroon ng panibagong sasagutin, no, na katanungan. At ito po ay kailangan nating sagutin dahil ito po ay magdadala sa atin, or ito po ay tutulong sa atin patungo po sa buhay na walang hanggan na nais nating makamit. So tayo po lahat ito ay naghahanap, no, or humahagilap sa katotohanan patungo sa buhay na walang hanggan. So dalangin po namin na nasa mabuti po kayong kalagayan at nasa mabuting kalusugan. So sa umagang ito, bago po tayong patuloy, inaanyahan ko po ang lahat sa isang maikling panalangin. Manalangin po tayo, mga kapatid. Our great God, kind, loving Heavenly Father, today, O Lord, as we have this beautiful topic that we are going to discuss, I would like to ask for your guidance. May it be that you will bless us, Heavenly Father, with wisdom, that somehow we could able to comprehend these things that you want us to share with our brethren. Thank you so much, dear Lord, for hearing and answering our prayers. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Okay, so sa umagang ito, mga kapatid, no, napansin ko po na karamihan sa atin, no, ay naguguluhan. Maraming katanungan, no, sa ating mga isipan na kung saan, no, ito ay nagdadala ng kaguluhan sa ating pag-iisip kung minsan, no. May mga katanungan tayo na nais masagot, gaya po nitong nakaraang video na ating napansin, na kung saan nakita po natin itong mga may mga kapatid po tayo na nagtuturo, no, na ang kaligtasan daw ay matatagpuan natin sa relihiyon. So atin po ngayong titingnan kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan patungkol po sa kaligtasan ng tao, kung ang relihiyon po ba ay makapagliligtas sa atin. So kailangan po natin itong maintindihan ng step by step, no, nang sa ganon hindi po tayo maligaw, no, sa mga maling aral na ating naririnig sa ating mga pangulo, pastor, pare, ministro sa ating mga kinaaniban. Tayo po ay magabayan, no, ng banal na Espiritu Santo. So sa umagang ito, mga kapatid, atin pong sasagutin yung tanong na kung maliligtas nga ba ang tao ng relihiyon. Una-una sa lahat, no, sasagutin natin kung ano yung ibig sabihin ng relihiyon. Kasi dapat nating malaman, no, unang-una sa lahat, kung ano po ba talaga yung ibig sabihin ng relihiyon. So ang sabi dito, ang relihiyon ay isang sistema ng paniniwala, kultura at moralidad na nagbibigay ng mga sagot sa mga malalaking katanungan sa buhay, tulad ng kahulugan ng buhay, ang pinagmulan ng tao, at kung ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan. Karaniwan itong may kasamang paniniwala sa isang mas mataas na kapangyarihan o mga Diyos, at maaring mayroong mga ritual, tradisyon at mga sagradong teksto. Ang relihiyon ay maaring magkakaiba-iba sa bawat kultura at lipunan, at maraming iba't ibang relihiyon sa buong mundo, kabilang na ang Kristyanismo, Islam, Hinduismo, Budismo, Sikhismo, Judaismo at marami pang iba. So marami po tayong mga relihiyon, mga kapatid. So ayon dito, ito po ay gabay, no? Gabay po sa ating spiritual na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. So kung meron po tayong katanungan patungkol sa buhay, no, ano po or saan nagmula yung tao,
ano yung mangyayari pagkatapos mamatay yung tao, no? Ang relihiyon po yung makakasagot niyan. Depende po sa inyong paniniwala at higit sa lahat depende po sa inyong pananampalatayang kinaaniban, no? Okay, so may iba't iba tayong mga relihiyon na na-introduce dito, no? Isa nga po sa pinakamalaking relihiyon ang Kristyanismo, na kung saan dyan po tayo nakaanib. Pag sinabi natin Kristyanismo, mga kapatid, may iba't ibang sangay naman po yung Kristyanismo, no? Meron tayong Katoliko at meron tayong Protestante. At pagdating naman sa Protestante, marami po tayong iba't ibang Protestante. Nandiyan yung Presbyterian, Baptist, Seventh-day Adventist, meron pa tayong mga Jehovah's Witnesses at saka Saksi ni Jehovah, at marami pang iba, Mormons, mga ganyan, mga kapatid. At yung isa naman ay yung Katoliko, na hindi po siya kasama sa Protestante, no? So, ang Islam ay isa din pong uri ng relihiyon. Hinduismo, Budismo at marami pang iba, mga kapatid. So, mayroon ding mga relihiyon na itinuturing na pagano o polytheistic. Pag sinabi natin pagano, mga kapatid, marami po silang sinasamba, or marami po silang mga ginagawang mga pagsamba na hindi na po ayon o diretso sa ating Panginoong Diyos, no? Polytheistic. Pag sinabi natin polytheistic, poly means marami. So, ibig sabihin, hindi lang po yung ating Panginoong Diyos yung dinadasalan natin, kundi marami pa po tayong mga iba't ibang mga dinadaanan, no, bago po makapunta sa Diyos. So, ito po ang mga relihiyon na naniniwala sa maraming mga Diyos at iba pang mga philosophical na sistema na maaaring hindi kumikilala sa isang Diyos, ngunit may spiritual na aspeto tulad ng Confucianism at Taoism. So, dito, mga kapatid, makikita natin, no, na matibay at makikita natin na may iba't ibang mga relihiyon tayo na tinatawag natin na pagano, no? Paganism, polytheistic. Okay, so dito makikita natin kung ano ibig sabihin ng relihiyon, no? Ibig sabihin, ito po sila ay gumagabay sa tao. Kaya hindi po, kung kaanib ka po ng isang relihiyon, hindi po ibig sabihin yan na kung kaanib ka dyan, automatic ligtas ka na. So ibig sabihin, mga kapatid, ito po yung daan, no, na kung saan tayo po ay magkakaroon ng tamang katuruan sa ating pananampalataya, at hindi po ito nagdadala sa atin or magdadala sa atin sa ating kaligtasan, no, or hindi po ito yung magliligtas mismo ang relihiyon natin. Halimbawa, no, aanib ako sa ganitong relihiyon kasi diyan yung kaligtasan. So hindi po, mga kapatid, no, hindi po ibig sabihin na diyan ka umanib, sure ball na yung kaligtasan mo. So nakadepende po yan sa inyong paniniwala, pananampalataya at pananalig sa ating Panginoong Diyos at sa katuruan na binibigay ng relihiyon na yan, no? So ang relihiyon ay may malaking impluwensya sa kultura at lipunan, at madalas itong nakaka-impluwensya sa moralidad, batas at pang-araw-araw na gawi ng mga tao. So kung makikita po natin sa panahon natin ngayon, no, nakadepende, no, sa kilos ng tao kung ano yung relihiyon na kinaaniban mo. No, halimbawa, kung ang relihiyon mo po ay okay lang na mag-inom kayo, manigarilyo, which is hindi na po biblical, no, or hindi natin binabase yung katuruan sa banal na kasulatan. So ito po ay hindi na po natin masasabi na makakapagdala sa atin sa kaligtasan. At ano pa po, mga kapatid, ito po ay madalas nakaka-impluwensya sa atin. Ibig sabihin, kung ano yung tinuturo sa atin, yun din po yung ating ginagawa. No, kung mabuti yung ginagawa sa atin at mabuti yung tinuturo, no, mula sa banal na kasulatan, kasi po yung banal na kasulatan, yun po ay mga salita mula sa ating Panginoong Diyos na nagbibigay sa atin na nagtuturo sa atin upang maging isang mabuting tao.
At yung banal na kasulatan po, hindi po siya nagtuturo na tayo ay maging masama, kundi tayo ay maging mabuti. No, sumasalamin po siya sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos, sa kanyang pagmamahal. Ibig sabihin, no, nakadepende sa pagturo ng isang relihiyon, isang relihiyon kung ano yung kanyang tinuturo, kung ito ba ay isang ayon sa banal na kasulatan. No, kung ikaw ay Kristiyano, syempre Biblia yung iyong kakatigan, kasi nga tayo, pag sinabing Kristyanismo, tayo po ay tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Yun, kung iba po yung sinusundan mo, hindi ka po dapat tawagin na Kristiyano, no? Kasi halimbawa, imbis na si Panginoong Hesukristo yung sumusunod kay Apostol Pablo, no? Kay Maria, no, hindi ka po dapat tawagin Kristiyano. Pag sinabi natin Kristiyano, yung turo ng ating Panginoong Hesukristo ang iyong sinusundan, at yun po ang iyong pinaniniwalaan at tinitindigan bilang patunay ng mga bagay na may kinalaman sa katotohanan. Dahil ang ating Panginoong Hesukristo lamang po ang nagbibigay sa atin ng tamang daan patungo sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Okay. So, ano pa dito ang sinasabi? Ito rin ay isang dahilan para sa komunidad at pagkakaisa sa mga tao na may parehong paniniwala. Kaya nagkakaroon po tayo ng mga debate, no? Kasi iba't iba yung paniniwala natin, no? Kaya nga wala pong relihiyon na makapagliligtas, kasi kung meron man, no, diretsong sagot po ay sinabi na diyan or binanggit na diyan sa banal na kasulatan na dito ka umanib. Kasi dito yung relihiyon, ituturo po mismo ng ating Panginoong Diyos na diyan yung aaniban mo, may pangalan, no? Pinangalanan. Pero wala pong tinuro si Panginoong Hesukristo diyan na pangalan ng relihiyon. Kaya ay yung tinuturo ng ating Panginoong Hesukristo diyan ay ang kanyang katuruan na magtuturo sa atin sa tamang aaniban natin, no? So, ibig sabihin, kanino po tayo titingin? Hindi po sa relihiyon, kundi sa ating Panginoong Hesukristo, kasi siya po yung tuturo kung saan po yung dapat nating aniban, no? Or siya po yung ating dapat sundin, no? Yung kanyang ginagawa, at hindi po tayo babase sa ginagawa ng ating relihiyon, yung ating Panginoong Hesukristo po mismo. So, ating malalaman po mamaya kung ano nga ba yung mga kagustuhan ng ating Panginoong Hesukristo, nang sa gayon malaman natin kung tayo ba ay nasa tamang landas ng ating kinaaanibang relihiyon. May relihiyon ba na kayang makaliligtas, no? Meron ba? Sa Kristyanismo, ang paniniwala na ang kaligtasan ay matatamo lamang sa pamamagitan ni Hesukristo ay isang pangunahing doktrina. So yung doktrina po dapat natin sa ating relihiyon ay ang kaligtasan ay sa ating Panginoong Hesukristo lang, at kung hindi kung kani-kaninong mga Poncio Pilato, mga kapatid, no? Hindi po ito nagtuturo na dito ka manalangin ka sa ganitong santo o sa ganyan. So wala po, no? So yung ating kaligtasan, sentro po yan kay Panginoong Hesukristo. Ngayon, kung nagtuturo po yung ating relihiyon na manalangin, no, sa ibang mga imahen, no, sa ibang mga tao, sa ibang mga santo maliban kay Panginoong Hesukristo, yan po ay taliwas na sa turo ng banal na kasulatan. So naririto ang ilang mga talata mula sa bagong tipan ng Biblia na madalas na sinisipi, no, upang suportahan ang paniniwalang ito. So ito, mga kapatid, ang ginagamit, no, karamihan, nang sa gayon malaman natin, matukoy natin na tama ba yung kung tama ba yung ating kinaaniba na relihiyon. Una dito sa listahan natin ay ang Juan Kapitulo 14, versikulo 6, sinasabi dito, sabi ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama malibang sa pamamagitan ko." No? Subalit, may mga kapatid po tayo na hindi po yung Panginoong Hesukristo ang kanilang daan.
papunta sa Ama. May mga kaninong santo pa po, pangalang mga santo na binabanggit sa kanilang dasal. So wala na po tayong dapat banggitin ng mga pangalan sa mga pagdarasal natin, kundi yung ating Panginoong Hesukristo. At kung babangkit man tayo ng mga santo o iba pang mga persona sa ating mga dalangin, yan po ay taliwas na sa katuruan ng banal na kasulatan, kasi sinasabi dito sa Juan, no, kapitulo 14 versikulo 6, na ang tanging Panginoong Hesukristo lamang, no, walang ibang pangalan na dinlagay dito sa talatang ito, at walang ibang sinabi yung ating Panginoong Hesus, kundi siya lang ang daan, mga kapatid, at wala nang iba. So sana sinabi niya dito, ako at si santong ganito o ganyan, no, ako at si Maria ang daan. So wala po, siya lang po yung tanging daan, mga kapatid. Gawa kapitulo 4 versikulo 12, yung sinasabi dito, wala nang ibang pangalan sa ilalim ng langit na binigay sa mga tao na dapat nating ikaligtas. Wala na po. So dito natin malalaman ngayon, mga kapatid, kung ang relihiyon ba ay makaliligtas o makakadala sa atin sa kamatayan, no? So dito, mga kapatid, wala pong binanggit ang ating Panginoong Hesukristo ng pangalan ng relihiyon. Okay. Subalit, ibinibigay niya lang po, no, yung mga criteria, no, kung paano tayo maliligtas, at walang iba po yun kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. So dito po sa Juan kapitulo 3 versikulo 16, alam naman po natin, memorize natin yung verse na ito, no, na for God so loved the world, no, sapagkat kayo na lamang ang kanyang pag-ibig ng Diyos sa mundo na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So Panginoong Hesukristo lang po dito, wala nang ibang mga santo, wala nang ibang Diyos, diba? Si Panginoong Hesukristo lamang. Efeso kapitulo 2, ang talata ay 8 hanggang 9, sapagkat sa biyaya, no, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. And hindi ito mula sa inyo, no? At hindi ito mula sa inyo. Ito ay kaloob ng Diyos. So wala pong relihiyon na makakapagligtas kundi yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po sinabi ng ating Panginoong Diyos na sa inyong pananampalataya sa relihiyon na ganyan, ganito. So hindi po. Alam ko naman po na lahat ng mga relihiyon ay lalong-lalo na pag Kristiyano, naniniwala po sa ating Panginoong Hesukristo. So ang ibig sabihin lang po dito na yung katuruan ang basihan, no? Hindi po yung relihiyon mismo, kundi yung katuruan na itinuturo sa isang relihiyon ang basihan ngayon ng ating kaligtasan, at hindi po yung relihiyon mismo na pag umanib ka dyan, no, yan yung kaligtasan, kundi po yung katuruan na itinuturo ng relihiyon. Kaya tama po yung sinabi ng ating Lieutenant Coronel Espinido na wala pong relihiyon na makapagliligtas kahit basahin mo mula sa Genesis papuntang Revelation na itinuturo ng Panginoong Hesukristo na dyan ka umanib. Wala po. Yung katuruan po ng isang relihiyon ang kanyang tinutukoy ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo. Roma kapitulo 10 versikulo 9 hanggang 10, kung ipapahayag mo ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at maniniwala ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas, sapagkat sa puso ang isang tao'y mananampalataya at ito ay nagdudulot ng katuwiran, at sa bibig niya ay nagpapahayag ng pananampalataya at ito ang nagdudulot ng kaligtasan. O dito po, ito po yung dapat ituro ng isang relihiyon, hindi po yung mga santo, no?
Si Panginoong Hesukristo lang dapat ang ituro natin at hindi po tayo magtuturo ng kanino-kaninong santo, nang sa gayon po hindi po tayo maging katulad dito, no, na kung kani-kanino pang mga pangalan yung ating binibigay sa mga kaanib natin. So kailangan po nating iwasto yung mga pagkakamaling ito, mga kapatid. Unang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapagmagitan. No, isa lang po dapat yung Diyos natin at isang tagapagmagitan, at walang iba yun ay yung taong tagapamagitan sa ating Diyos at sa mga tao, kundi yung ating Panginoong Hesukristo. Okay. So klaro na po dito, no? May isang Diyos, siya po ay tagapamagitan ng Diyos at ng tao, walang iba kundi yung ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Unang Juan Kapitulo 5 versikulo 11 hanggang 12, at ito ang patutuo. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang may anak ay may buhay. Ang wala sa anak ng Diyos ay wala ring buhay. So kung wala po tayo sa pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo, wala po, no? So ang mga talatang ito ay nagpapakita ng sentral na tema ng doktrinang Kristiyano na si Jesus ay ang tanging paraan sa kaligtasan. Ang mga mananampalataya ay nihikayat na tanggapin si Jesus bilang kanilang tagapagligtas at sundin ang kanyang mga turo upang makamtan ang buhay na walang hanggan. So dito po tayo mag-ingat ng mga kapatid, no? Kung ang sentral na issue or tinuturo sa ating simbahan ay hindi na po patungkol sa ating Panginoong Hesukristo, magduda na po tayo at magsusi po tayo ng katotohanan. Kung tinuturo po sa atin ay mga santo, na dapat dyan po tayo magdasal at sila po yung ating sila po yung ating bigyan ng papuri, magduda na po tayo. Kasi ano po yung sinasabi dito? Walang ibang Diyos, walang ibang daan patungo sa buhay na walang hanggan kundi yung ating Panginoong Hesukristo. No, hindi po yung mga santo, hindi po si Maria, hindi po si San Pedro, no, San Pedro Kalungsod, no, hindi po yan sila, mga kapatid. So malinaw po yung ating mga talata dito. So yung katuruan po natin sa ating relihiyon, kung hindi po tama, ibig sabihin mali po. Kaya po walang relihiyon na makapagliligtas, no. Walang relihiyon kundi yung relihiyon po na nagtuturo ng kabutihan, kaligtasan at kaalaman na walang ibang makapagliligtas sa ating kundi yung ating Panginoong Hesukristo. So yung relihiyon po yung gumagabay sa atin at hindi po yan yung ating kaligtasan, kasi yung kaligtasan natin walang iba kundi kay Panginoong Hesukristo lamang. So ibig sabihin walang particular, no, na relihiyon na nabanggit sa banal na kasulatan. Wala po. Hindi po ibig sabihin na nabasa yung pangalan nyo dyan, no? Iglesia ni Cristo. So hindi po yan, mga kapatid. So kahit ilang beses mo mabasa dyan yung Iglesia ni Cristo, hindi naman po nagsabi yung Panginoong Diyos natin na umanib kayo dyan, no, sa relihiyon na yan. So wala pong sinasabi. So kahit ilang beses po mabanggit yung pangalang yan, kung yung katuruan nyo po ay mali, wala pong kaligtasan, no. Nakakaawa po yung mga miyembro, no, na naniwala. So kahit pa ipangalan mo ang relihiyon mo na makikita sa isang talata, kung ang katuruan mo naman ay taliwas sa itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo, wala sa inyo ang kaligtasan. No, may mga kapatid naman po tayo, di ba, na nagtuturo na ikaw, Pedro, no, na ang bato daw ay kanyang na ibibigay kay San Pedro. So bakit hindi Saint Peter yung pinangalan sa inyong iglesia? Kasi si Pedro daw yung nga, 'di ba? Si Pedro. Kaya tinawag siyang Petros, meaning bato, 'di ba? Rock. Sa ibabaw ng bato itatayo ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit ang tinuturo ay hindi naman si Kristo, diba? Ang itinuturo ay magdasal sa kung kani-kaninong santo
o yun po ay taliwas na sa katuruan ng banal na kasulatan, mga kapatid. So may relihiyon ba na pwedeng magdala sa iyo sa kapahamakan o kamatayan pagdating ng paghuhukom ng ating Panginoong Kristo? Sinasabi dito, no, ang banal na kasulatan, particular na ang bagong tipan, ay nagbabala laban sa mga huwad na propeta at mga guro na magpapakalat ng maling aral at magliligaw sa maraming tao. So narito po ang yung mga bersikulo, yung mga libro, yung mga talata na nagbibigay sa atin ng babala. Mateo 7 versikulo 15, sinasabi dito, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit sa loob-loob nila mababangis na asong gubat. Ibig sabihin, no, handa silang tuklawin. Parang ang sinasabi sa talata ng mga kapatid na para silang maamong tupa. Ibig sabihin, nagdadala din sila ng ebanghelyo. Subalit ang problema, ebanghelyo yung kanilang daladala. Ito po ay magdadala sa atin or magdadala sa inyo sa kapahamakan at hindi kayo makakasama sa mga taong makakakuha ng buhay na walang hanggan. So ano pa po mga kapatid yung sinasabi dito sa pangalawang Pedro? Ikalawang Pedro kapitulo 2, ang talata po ay yung bersikulo po ay 1 hanggang 3. Sinasabi dito, ngunit may mga bulaang propeta rin naman sa bayan, kung paanong magkakaroon din sa inyo ng mga bulaang guro. Ito ang mga taong palihim na magpapasok sa mga ng mga mapanirang katuruan at itatawa, no? Itatatwa pa nila ang Panginoong bumili sa kanila, at dahil dito'y bigla silang mapapahamak at marami ang susunod sa kanila sa kanilang mga mahalay na pamumuhay, at dahil sa kanila'y lalapastanganin ang daan ng katotohanan. O diba? Kasi ang sabi kanina, sino yung daan? Si Panginoong Kristo, ang daan sa buhay na walang hanggan. Subalit ngayon nilalapastangan nila ito sa pagbibigay ng ng mga ibang daan, no, ng ibang mga santo dito kayo dumaan sa kanya bago kayo dumaan sa ating Panginoong Kristo. So matagal na ang kanilang hatol at hindi ito natutulog. Unang Juan kapitulo 4 versikulo 1, sinasabi dito mga kapatid, mga minamahal, huwag kayong maniniwala sa bawat espiritu. Subalit subukin ang mga espiritu kung sila ay mula sa Diyos, sapagkat maraming bulaang propeta ang lumalabas sa sanlibutan. Sa ikalawang Timoteo kapitulo 4 versikulo 3 hanggang 4, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi mayroon silang kati sa kanilang tenga, ay magsisipagbunton sila ng mga guro para sa kanilang sariling mga pagnanasa, at itatakwil nila ang kanilang pakikinig sa katotohanan at ibabaling nila ito sa mga katha. O diba? Kasi nga natabunan na yung mga mata, mga kapatid. Imbes na doon na tayo manalangin sa Panginoong Kristo, no, natin na siyang tagapamagitan, doon na po tayo sa mga katha, mga imahin, no, image. Doon na po tayo doon na po tayo titingin, ibabaling ninyo ang inyong paningin sa mga ginawa or katuruang yan. Ikalawang Korinto 11 versikulo 3 hanggang 15, sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga madrayang manggagawa na nagpapanggap na mga apostol ni Kristo, at hindi katakataka, sapagkat ang Satanas man ay nagpapanggap ng anghel ng liwanag. Kaya't hindi malaking bagay kung ang kanyang mga lingkod ay nagpapanggap na mga lingkod ng katuwarian, no? Katuwiran. Ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang magagawa. So mas delikado pala itong mga leader, no, na siyang nagdadala ng mga maling turo na kahit alam naman nilang mali, patuloy nilang itong tinuturo sa kanilang mga kaanib. So mas
takot, no? Kasi ang sinasabi dito, ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. So kung mas ano pala mga kapatid, mas malala yung ginagawa mo, mas malala din yung kaparusahan. Gawa 20:29 hanggang 30. Alam ko sa pagkaalis ko ay papasok sa inyo ang mababangis na lobo. So ito po ang karamihan sa ating mga kapatid dyan sa Katoliko. Ito po ang bersikulo daw na kung saan papasok daw dito yung protestante. Alam naman natin, no, na yung mga protestante hindi po sila pumasok, kundi sila po ay umalis, no, mula sa simbahang Katoliko. Kasi kung natatandaan po natin, lahat po ng mga pioneer nitong protestante ay nagmula po sa Katoliko. So ibig sabihin, sila po ay umalis dahil may pumasok na mga maling katuruan. Ito po ay ang mga mababangis na lobo, ika nga sa banal na kasulatan. Ibig sabihin, nagdala sila ng maling katuruan sa simbahang ito. Kaya yung mga protestante ay umalis. Sana po nakuha natin, no? At mula sa inyong sarili ay may lilitaw na mga tao na magsasalita ng mga baluktot na bagay upang hilahin ang mga alagad sa kanilang panig. O yan na po mga kapatid, no? Kasi nga may pumasok, no? Pagpasok may lilitaw na mga tao na magsasalita ng mga baluktot. Ibig sabihin, iba na yung katuruan mula sa tamang katuruan mga kapatid. Kaya may na-inject po na mga maling katuruan sa simbahan. Ibig sabihin, iba na po yung katuruan na imbes na si Panginoong Jesucristo yung Diyos, naging marami na po yung ating pinaglilingkuran na mga ribulto at imahen, no? Iba na po yung katuruan na ibinigay. Ang mga talatang ito ay nagpapahayag ng mahalaga, no, na mahalaga ang pagiging mapanuri at matatag sa pananampalataya upang hindi malinlang ng mga huwad na guro. Ang mga mananampalataya ay hinihikayat na gamitin ang banal na kasulatan bilang pamantayan ng katotohanan at palagi ang kumpara ang itinuturo ng sinuman sa kung ano ang sinasabi ng kasulatan. So dito mga kapatid, makikita natin, no, na walang ibang itinuturo dito na dapat nating basihan ng katotohanan kundi yung banal na kasulatan. Hindi po yung simbahan, no? Kasi po sa banal na kasulatan nakikita naman po natin, no, nagdadala po siya ng katotohanan at nagdadala po ng babala. Kasi kung hindi po tayo mapagmatyag at hindi po natin babasihan yung banal na kasulatan at makikinig po natin or makikinig po tayo sa mga ganid na lobo, madadala po tayo sa kanilang maling mga aral. So maliwanag po ang ating basihan, no, ay ang banal na kasulatan, hindi po yung relihiyon natin. Kasi yan po yung turo ng banal na kasulatan. Wala pong specific na relihiyon na itinuturo yung banal na kasulatan kahit mula sa Genesis patungo sa Revelation. No, hindi po nagpangalan ang Biblia ng relihiyon na dyan kaaanib. Kung di yung tinutukoy po dyan, yung katuruan, no? Ano yung tinuturo sa inyo? No? Kung ito ba ay nagmula sa katotohanan o ito ba ay mula sa baluktot na at tiwaling mga relihiyon, tiwaling mga paniniwala. So mag-ingat po tayo mga kapatid sa ating mga inaaniban kung ito ba ay nagdadala ng katotohanan o ito ba ay nagdadala ng kapahamakan. Kasi po may relihiyon na makapagliligtas, sabi nila, kung ito ay nagdadala ng katotohanan, no? Pero kung ang relihiyon mo naman ay hindi nagdadala ng katotohanan, ito po ay sa iyo, magdadala sa iyo ng kamatayan at pwede ka pong mahulog, no, doon sa impyerno. Kaya po sa panahon ngayon, wala po tayong relihiyon na pwedeng magdala sa atin sa kaligtasan kung ito po ay hindi nagtuturo ng katotohanan. So, ibig sabihin ito po ay gumagabay
ang relihiyon ay gumagabay sa katotohanan na tayo ay maligtas at hindi po ang relihiyon mismo ang liligtas sa atin. So sana po nakuha natin yung ibig kong sabihin at konteksto ayon po sa banal na kasulatan. Hindi po ito siya gawa-gawa ko lang, kundi meron po tayong basihan at walang iba po yon kundi yung banal na kasulatan. So sana po tayo ay pagpalain ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. So God bless po sa ating lahat mga kapatid.